marami pa rin hindi nakasubscribe dito sa Donmar TV ha, na mga nanonood. Mag-subscribe na po kayo sa Donmar TV para updated kayo lagi at ma-notify ang cellphones ninyo kung meron tayong live, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. Subscribe tayo. 1, 2, 3, go. Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Simulan na natin, okay? Ano ba ang sinabi nitong si Juan Ponce Enrile? Dating senador Juan Ponce Enrile. Ayan. Hindi ko mapakita sa inyo eh. Baka pwede ha. Ito yung sinabi niya ha. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan yung sinabi niya. Sabi ni Juan Ponce Enrile, I am really amazed and surprised in my more than a century on this planet. This is the first time that a concrete bridge is blown down by a typhoon. Meaning to say, it's blown down by a typhoon. Wait muna ha. Pakita ko yung ayan ayan ko. Blown down by a typhoon. Weird raw ito. Meaning to say, mahina yung bridge kasi it is blown down by a typhoon. 'Di ba? Nasaan ka ba makakita ng bridge na nasira ng typhoon? 'Di ba ang bridge is usually made of hard cement? Okay? Sabi pa dito, something is really wrong and ugly. Wasteful expenditure of public funds. Someone must have become richer. Hala! To say the least. Yan ang sabi ni Enrile ha. Yan ang sabi ni Enrile. Meaning to say, pati itong si Enrile napuno na rin. Bakit prangka na itong si Enrile? Bakit ba Enrile? May napapansin ka ba na itong administrasyong ito, marami ng mga nakukurap? Itong administrasyon na to, hinayaan lang ni Bongbong Marcos na lumalaganap itong mga korupsyon. Okay? We are not saying na corrupt si Bongbong Marcos kasi wala naman tayong ebidensya. 'Di ba? Siguro si Bongbong Marcos hindi na yan mangungurap kasi mayaman na yan eh. 'Di ba? Ang tanong, Mr. President Bongbong Marcos, binabantayan mo ba itong mga government officials na nangkukurap? Kasi pati yung kabinete mong si Enrile, nagsasalita na. Na-shock itong si Enrile actually. I am really amazed. Surprise siya, meaning to say, paano ginawa itong concrete bridge? So hindi yan concrete. Kasi talbog siya sa hangin ng typhoon. Sa kanyang history matanda na itong si Enrile, first time siyang nakakita ng bridge that is blown away by typhoon. 'Di ba? Usually yung mga bridges na yan, matatalbog yung bridge kapag malakas talaga yung tubig, hindi hangin. Hindi naman bumabaha. Pero nasira yung bridge sa hangin. Nasira yung bridge na hangin. Concrete bridge. So meaning to say, paano yan ginawa? Kinukurap talaga yan. Ma'am Len Helen, hello po. Diba? 100 years old na si Enrile. First time siyang nakakita na yung bridge medyo nasira lang ng hangin. So ano yan? 95% 95% bato at 95% sand and gravel at 5% semento? Yan ba? Itong si Enrile, hindi ito magsasalita kung walang problema. Alam mo, Enrile, gabinete ka kay Bongbong Marcos, sabihin mo yan sa kay Bongbong Marcos na ang kanyang administrasyon wala talaga. O, di ba?
the other month, what happened the other month, yung bagyong sobrang baha, binigyan lang niya ng mga plywood na ngiwi-ngiwi na plywood? Ha? Si Bongbong Marcos, binigyan lang niya ng mga ngiwi-ngiwi na plywood. Tapos sasabihin ngayon ni Enrile, first time niyang nakakita ng bridge that is blown away by a typhoon, hangin. Wala namang tubig raw. Oh, weird. Meaning to say, sabi ni Enrile, there is something wrong. May kung baga, sabi ni Enrile dito, nagsasayang ang administrasyong Marcos ng pera. Dapat itong imbestigahan ng Congress at Senado. Ito yung dapat imbestigahan. Mga palpak na proyekto under the Marcos administration. Yan ang dapat nating anong tawag dito? Imbestigahan. Ito ang dapat imbestigahan eh. Kasi pati si Enrile na-shock na si Enrile. Pero anong ginagawa ng gobyernong ito? Duterte pa rin ang kanilang pinaimbestigahan. Duterte pa rin ang ginigipit nila ngayon. Ganyan kayo eh. Ganyan itong administrasyong Marcos. Instead na tutukan itong mga problema ng Pilipinas, busy sila sa panggigipit ni Duterte. Busy sila sa panggigipit ni VP Sara. O anong napala nyo ngayon? Kahihiyan. Nakakahiya po itong administrasyong ito. At yung mga nakikita, even the Al Jazeera, that is a foreign media, itong Al Jazeera, foreign media, ipinakita ang balita, ang news, nandito ang Al Jazeera sa Pilipinas, nakasubaybay sa bagyong ito. Ipinakita doon sa video ng Al Jazeera. Imagine that one, kaunti lamang po ang budget ng Vice President, opisina ng Vice President. Pero ang nakita doon sa media ng Al Jazeera, si Vice President Sara ang alert, pinakaunang tumulong dito sa nasalanta ng bagyong Pipito dyan sa Luzon. So nasaan ang administrasyong ito? Yan ang malaking tanong. Nasaan ang administrasyong ito? Nakakagalit eh. Ang opisina ni Vice President Sara Duterte na walang masyadong budget, yun yung nauna. So that means to say, si VP Sara talaga alam niya kung ano yung ginagawa. At tama itong si Vice President Inday Sara Duterte na si Bongbong Marcos ay hindi marunong. Wala na talaga. Bongbong Marcos, kung ikaw po ay marunong kang makinig sa taong bayan, ako pa sa inyo, mag-resign ka na, Bongbong Marcos. Hindi mo na natugunan ang sapat na tulong ng sinapit ng ating taong bayan. Kawawa na po ang taong bayan sa mga leadership mo. Okay? So sa madaling salita, pati itong si Enrile, di ko alam kung babaliktad ba siya, pero dismayado po siya dito sa mga government officials na weird, nagtatayo kayo ng concrete bridge, pero wala. Nasira sa typhoon. And first time yan sa lahat ng nagdaang administrasyon, kay Cory, Erap, Pinoy, Duterte, Ramos, walang ganyang nangyari. Ngayon lang yan. Sa administrasyong Marcos, ganyan kakurap ang mga some of the government officials ng administrasyong Marcos. Tinitipid itong mga concrete bridge. Kasi kung hindi yan tinitipid, talagang hindi yan masisira ng typhoon. Hindi yan masisira talaga. Pero ang tanong, bakit ito nasira? Alam na. Dapat itong imbestigahan kasi there is something fishy.
there is something wrong and ugly. Wasteful expenditure of public funds. Someone must have become richer, to say the least. Yan ang sabi ni Juan Ponce Enrile, isa sa gabinete at dating senador. Okay? Punta tayo sa next topic natin. Nagtitrending itong si Lucas Bersamin ng kanyang ambush interview. Sabi dito sa balita, Executive Secretary Lucas Bersamin dismisses former President Rodrigo Duterte's allegation that former Senator Antonio Trillanes attacks against Duterte is Malacanang sponsored. Mahirap nang pumatol sa ganyan. Hallucination yan. Alam mo, Bersamin, ha? Alam kong kakampi ka kay Bongbong Marcos. Ha, Bersamin? Alam namin kakampi ka kay Bongbong Marcos. Dati, ha? Di ko nga maintindihan, kakampi ka na ba ni Trillanes? Nagtatanong kami. Di ba? Kasi yung mga, meaning to say, si Lucas Bersamin po, parang sinabi niya na ito raw si former President Duterte ay nag-hallucinate raw. Nag-hallucinate raw. So, sa madaling salita, hindi siya naniniwala na si Trillanes ay Malacanang sponsored. Hindi siya naniniwala. Pero ayon kay Duterte, itong mga allegation ni Trillanes, ayon kay Duterte, Malacanang sponsored ito. Ako, syempre, DDS vlogger tayo, di ba? Ako naniniwala ko dyan. Alam niyo ba kung bakit? Sa tingin ko remember noong time na binalita ng Net25 na meron silang video na si Trillanes raw ay nakuna ng video sa loob ng Kongreso. Hindi pa nagpapakita si Trillanes dito Hindi pa yung in-invite siya kay meron si Duterte Wala, hindi yung last week. Yung the other hearing pa. Nakita raw sa loob si Trillanes sa Kongreso. Nagtatanong ang mga news anchor ng Net25 kung ano ang ginagawa ni Trillanes sa loob ng Kongreso. Okay? Nagtatanong sila kung ikaw ba, Trillanes, ay kino-coach mo itong mga kongresista. Nagtatanong ang Net25 Trillanes kung ikaw ba ay inutusan ni Martin Romualdez. Kasi sa tingin ng mga taong bayan, itong mga tuwadcom na ito, kontrolado ni Martin Romualdez. At alam ng taong bayan na ang mang-utos dito sa tuwadcom ay si Martin Romualdez. Yan ang paniniwala natin. Wala na kayong magagawa dyan. Si Senpai, Kamotimoto, Ma'am Len Helen, hello po. Diba? So, Duterte concludes na itong si Trillanes at alam ito ni Vice President Inday Sara Duterte. Sa madaling salita, kung ating i-analyze ito, sanib puwersa, sanib puwersa na itong mga dilawan at mga loyalista na ito. Nagtataka nga ako Dati, itong si Mike Abe at itong si Coach Jarrett, dati tagapagtanggol ito ng mga Duterte at galit na galit sila dito kay Trillanes. Ngayon kumakampi na kay Trillanes na. Ganyan sila. Nagtatanong lang tayo kung ito ba ay dahil sa pera. Binabayaran ba kayong bayarang vlogger ba kayo? Di ba? So, kung ikaw Bersamin, Lucas Bersamin itong sekretary nito, kung ikaw po, ikaw mismo galing sa bibig mo kung ikaw mismo sabi mo nag-hallucinate lang si Duterte, baka kayo ang nag-hallucinate. Baka kayo ang nag-hallucinate. Kasi mayabang kayo sa 5,500 flood control projects. Nasaan na po
yung 5,500 flood control projects. Baka kayo ang nag-hallucinate kasi hindi po nakita. Wala po kaming nakitang flood control projects na gumagana. Meron kaming nakita pero gutay-gutay, butas-butas. So sa tingin ko, nag-hallucinate kayo na merong flood control projects na matino. Wala namang matino na flood control projects eh. Di ba? Tapos sabi mo dito, hindi ka naniniwala na Malacanang sponsor itong si Trillanes? Ako, sa totoo lang, there is really a big possibility na tinulungan ito ni Martin Romualdez na, para bang, Trillanes, sige, tumistigo ka. Akusahan mo si Duterte. Baka merong ganon. Di ba? Kung merong ganong mga pangyayari, meaning to say, hindi po mag-e-effort si Trillanes na lumutang sa Kongreso. Bakit lumutang itong si Trillanes? Ito, analysis lang po natin ito, ha? Kasi wala naman tayong sapat na ebidensya. Pero the fact when former President Duterte said na si Trillanes ay Malacanang sponsor, talagang politika. Gusto nilang siraan, sa tingin ko itong Marcos administration at itong si Tambaloslos Romualdez, ginamit nila si Trillanes. Trillanes, alam kong galit na galit ka kay Duterte at meron ka namang mga nakaraang akusasyon kay Duterte, gagamitin natin yan ngayon, susuportahan ka namin. Pwedeng ganun ang mangyari. At naniniwala po tayo dyan sa sinabi ni Duterte na posibleng ganun. Si Trillanes dati, binabatikos niya si Bongbong Marcos nung time na ng kampanya. But look at what happened now. Tahimik si Trillanes. Tahimik si De Lima. Tahimik si Leni Robredo. Hindi mo na ngayon makita ang itong mga dilawan na bumabatikos ngayon kay Bongbong Marcos. Lahat sila kumakampi na ngayon kay Bongbong Marcos. Nakakahiya ka, Jaret. Nakakahiya ka, Mike Tae. Lani Camillotes, hello po. Di ba? So, nabalitaan natin last week na itong si former President Duterte ay mag-file against Trillanes, will file charges. Okay? Trillanes, patunayan mo sa bayan na ito, sa bansang Pilipinas, patunayan mo na lahat ng aligasyon mo kay former President Duterte totoo. Kasi kung hindi mo yan mapapatunayan sa korte, rehas ka, Trillanes. Kasi kakasuhan ka ni Duterte ng cyber libel. Kawawa ka dun. Sa totoo lang. Kasi accusation yun. Hindi yan biro yung ginagawa mo. Diba? Patunayan mo na yung bank account na yan, nag-i-exist yan. Patunayan mo, Trillanes. Kasi si Duterte po, seryoso siya. At yan, kung itong mga legal counsel ni former President Duterte, itong si Panelo, si Duterte, lahat ng mga abogado ni Duterte, kapag mag-file yan ng kaso, siguradong mananalo yan. Kasi bihira lang itong mga taong ito na mag-file ng charges. Hindi yan mag-file ng charges kung hindi sila siguradong mananalo. Mga magagaling itong mga attorney, abogado at si Duterte dating piskal pa yan. Okay? So, good luck na lang sa iyo, Trillanes. Maingay ka kasi. Good luck na lang sa iyo. Okay? So, Bersamin, hindi ka naniniwala. Akala mo nag-hallucinate si former President Duterte. Good luck rin sa inyo. Good luck sa hallucination mo sa 5,500 flood control projects. At tumitinding crime rate sa Pilipinas, yan ang tunay na hallucination. Bersamin, ang yabang-yabang mo, wake up. Wake up, Bersamin, wake up. Okay?